Never again to martial law. Yan ang sigaw ng mga rallyista na nagkilos protesta ngayong araw kasabay ng ika-52 anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Pasado alas 9 ng umaga kanina, nang harangin ng mga pulis sa Recto Avenue ang iba't ibang grupo ng rallyista na papuntang Mindiola. Suot ng mga rallyista ang mga itim na damit na simbolo raw ng madilim na yugto ng bansa, ang deklarasyon ng martial law noong September 21, 1972. Hindi maiwasang magkatulakan hanggang sa ilang pulis ang nasugatan. Kalma po ito dun, ma'am, kasi ang dami na pong nangyari, di ko na po napansin. Bit-bit ang mga placard, iisa ang sigaw ng mga rallyista. Never again to martial law! Daan-daang pulis ang idineploy sa Recto Avenue hanggang Mindiola, kaya hindi na nakalapit ang mga rallyista. Under Marcos Jr., ito na yung pinaka matindi na makapal ang flank ng pulis, mas malayo sa Mindiola. Pinapahiwatig lamang ang pagkatakot ng Malacanang. Isa sa mga nakiisa sa kilos protesta ang 85 anyos na si Satur Ocampo. Isa siyang mamamahayag na nakulong noong martial law. Sigilin si Marcos Jr. sa mga krimen ng tatay niya sa 14 na taon ng pag-iral ng martial law. At maging yung kanyang mga human rights violations, panagutin ang dating Presidenteng Duterte sa kanyang kasalanan din. Hinaharap ng mga kaso sa International Criminal Court. Bukod sa mga pang-aabusong naranasan noong panahon ng martial law, tinalakay din ang usapin ng pangre-red tag umano sa mga aktivista. Red tagging muna, tapos kakasuhan ng mga trump-up cases, iso-surveillance, sa act, pinoprofile, at mga lehitimong paglaban sa ating mga karapatan ay nire-red tag. 52 taon na ang nakararaan nang ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar. Sa opisyal na tala ng Amnesty International, libo-libo ang inaresto at tinorture habang nasa 3,000 ang pinatay noong martial law. Natuldukan ng rehimeng Marcos noong 1986 kasunod ng makasaysayang People Power Revolution. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.